Sabi ni Wendell Talibong, ang ginagawa nilang pag-remember ng mga santo at mga santita ng Katoliko ay katulad daw, inihalintulad daw niya sa pag-celebrate ng Rizal's Day. Tanong ko sa iyo, Brother Wendell, saan ka nakakita o nakarinig na ang nag-celebrate ng Rizal's Day nagpunta sa monumento ni Rizal at nagbigkas ng prayer, humihingi ng tawad, humihingi ng panalangin sa monumento ni Dr. Jose Rizal? Isang malaking kasinungalingan, at yung illustration mo na Rizal's Day compare sa ginagawa ninyong pagsamba, pagbigay ng parangal sa ribulto ay palpak na illustration. Napakapalpak, Wendell Talibong of Osami City. Para bang dinamay tayo sa kapalpakang aral na ikinakalat ni Canonigo? Bakit? Naalala nyo ba yung sabi niya sa kaniyang banat sa simbahang Katoliko, inahayag daw niya sa buong mundo? Sa maraming panahon at maraming pagkakataon, sinabi na namin sa sanlibutan, sa buong daigdig na sa Biblia, walang mababasa na Senyor Santo Niño. Palpak. Wala ba? Ang Santo Niño ay Spanish. Kaya sa Spanish Bible, ito ang mabasa natin. Por eso el Santo Niño que nacerá será llamada Hijo de Dios. Sabi ni Wendell Talibong, ang ginagawa nilang pag-remember ng mga santo at mga santita ng Katoliko ay katulad daw, inihalintulad daw niya sa pag-celebrate ng Rizal's Day. Mali. Kailan po ba sinabi ko na ang pagdiriwang natin sa mga santo ay katulad sa celebration ng Rizal's Day? Mali. Kaya kung makinig ka sa video, Canonigo, dapat may comprehension ka. Bakit hindi pwedeng maihintulad sa mga santo? Dahil ang mga santo ay idiniklara ng simbahang Katoliko na sila'y nasa langit na. Si Dr. Jose Rizal hindi idiniklarang santo. Siya ay international hero lamang natin. Pero, ang paggamit ko sa ilustrasyon ng larawan, yon ay ipakita ang kapalpakan ng aral ninyo na hindi lahat ng mga larawan ay Diyos-Diyosan. Merong mga larawan tulad ni Dr. Jose Rizal na ginagamit ang kanyang monumento para sa pag-alala ng kanyang kabayanihan. Ang mga santo merong larawan para pag-alala na sila'y mga bayani sa ating pananampalataya. Ituloy natin ang pagsagot kay Pastor Canonigo. Samahan ninyo ako. Purihin ang Diyos, kumusta? Muli, ito nyo, lingkod Brother Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniyayahan namin kayo, kung bago lang kayo, na magsubaybay at magikayat sa mga kapatid natin mga Katoliko na magsubaybay. At kung bago lang kayo sa ating channel, huwag niyong kalimutan na mag-like, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talangkayan at mag-comment, share ninyo sa mga kapatid nating Katoliko. Maaari kayo makasuporta sa ating channel sa pamamagitan ng Super Chat at sa Super Thanks at sa membership mga kapatid sa ating channel. Yung pahayag at banat ni Pastor Canonigo na nauna ng ating sinagot. Sa maraming panahon at maraming pagkakataon, sinabi na namin sa sanlibutan, sa buong daigdig na sa Biblia, walang mababasa na Senyor Santo Niño. Alam naman, di ba, maituring na isang kapalpakan yan, Mr. Canonigo? Bakit? Bakit hinahanap mo yung Spanish language diyan sa Cebuanong Bible mo? Kaya, research naman pag may time. At ipatuloy natin ang pagsagot. Mga kapatid, kung totoo
na kayong mga Katoliko ay naniniwala na may Diyos at naniniwala sa salita ng Diyos. So, una, dito pa lang na pahayag mga kapatid, napansin nyo ba? Di na sigurado si kanonigo. Kung totoo, ibig sabihin, kung totoo daw na kayong mga Katoliko ay naniniwala sa Diyos, di siya sigurado kung tayo naniniwala ba o hindi. Kaya yung banat mo, Mr. Canonigo, dapat siguraduhin mo. Nauna natin ginamit ang opisyal nating aral, mga kapatid, na naniniwala tayo ng Diyos, hindi demonyo. Eto, Catechism of the Catholic Church, 152, the Church never ceases to proclaim her faith in one only God, Father, Son, and Holy Spirit. Pero napansin nyo ba mga kapatid, na Katoliko ang binanata ni kanonigo tulad sa iba pang mga sulpot na pastor? Merong sikta na nakaabot na dito sa Pilipinas at meron ding mga miyembro na dumaan sa Office of Exorcism, yung Satanic Church. Meron din silang mga imahe ni Baphomet, imahe ng Satanic Church. Pero, napansin nyo ba mga kapatid, meron bang mga pastor na umaatake, nagtuligsa, kahit na sa Iglesia ni Cristo, kahit na sa mga balik Islam, at kasama na si kanonigo, sa grupo ng Satanic Church? Tingnan niyo ang aklat ni Anton LaVey. Ano po ba yung tinutuligsa ni Anton LaVey, founder of Satanic Church? The sign of the cross, the veneration of the martyrs, the sacred images, the prayer for the souls in purgatory, the sacraments. Di nyo ba nasubukang magtanong mga kapatid? Bakit yung tinutuligsa ni Anton LaVey na Satanic Church ay katulad din sa mga tinutuligsa ni kanonigo? Bakit ang mga pastor, ang mga balik Islam, ang mga grupo ng Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo, ang mga pastor ng Seventh-day Adventist, di ninyo narinig na may umaatake sa Satanic Church, lalo na sa mga larawan nito na nasa kanilang harap ang larawan o imahe ni Baphomet? Di kaya, Mr. Canonigo, dahil magkakampi kayo, kaya nagkaisa kayo laban sa simbahang Katoliko? Okay, tuloy natin si Canonigo. Sabi ni Wendell Talibong ng Osames City sa Mindanao, Canonigo, parang maunawaan mong mabuti. Sa pagdiriwang ng Rizal's Day, di po ba ang monumento ni Dr. Jose Rizal ay inaalaya ng bulaklak? Oh, pinutol niya. Ang sabi ko, Canonigo, parang maunawaan mong mabuti. No? Di po ba ang monumento ni Dr. Jose Rizal inaalaya ng bulaklak? Meron pang bantay kahit hindi tumatakbo yung monumento. Bakit may gwardya? Bakit inaalaya ng bulaklak? Dahil yon ay pag-alala sa kaniyang pagiging bayani bilang national hero. Wala kong sinabi, Mr. Canonigo, na ang pagdiriwang ng mga santo katulad ni Dr. Jose Rizal sa Rizal's Day. Aba, common sense naman. Kahit yung common sense ay hindi common. O everybody. Di ba? Ano ang kanyang konklusyon dito? Dahil palpak ako. sabi ni Wendell Talibong, ang ginagawa nilang pag-remember ng mga santo at mga santita ng Meron ba? Sinabi ko ba yon? Aba, pastor, nakasulat yan sa Biblia. Huwag kang magsisinungaling. Sige nga. I-replay mo, Mr. Canonigo, kung sinabi ko ba na ang ginawang pag-remember sa mga santo at santita, ay katulad, Katoliko ay katulad daw, inihalintulad daw niya halintulad daw natin. Kay? sa pag-celebrate ng Rizal's Day. Mali. Ang paggamit ko dyan, kaya nga kailangan ang comprehension sa English pa yan. Si Kanyel College pa lang. Nadaanan na natin yan, Canonigo. Comprehension. Oh. Ang paggamit ko
sa analogy ni Dr. Jose Rizal upang ilabas yung kapalpakan ninyo na lahat ng mga imahen ay Diyos-Diyosan na. Katibayan na hindi lahat ng mga imahe Diyos-Diyosan. Dahil kahit mga bayani sa ating bansa, merong mga imahe, merong mga estatyo, pero hindi yan itinuturing na Diyos-Diyos. Kahit inaalaya ng bulaklak, kahit may gwardya, pero yon ay pagpakita sa paggalang at pag-alala bilang bayani sa ating bansa. Ano ang sabi ni Canonigo? Tanong ko sa iyo, Brother Wendell, saan ka nakakita o nakarinig na ang nag-celebrate ng Rizal's Day nagpunta sa monumento ni Rizal at nagbigkas ng prayer, humihingi ng tawad, humihingi ng... Mali! Una, kung patungkol sa mga santo, kahit kailan, walang sino mang Katoliko na humihingi ng tawad sa Mahal na Birhen Maria dahil hindi siya Diyos. Walang sino mang Katoliko humihingi ng tawad ni San Pedro, San Pablo. Sila'y mga tao naging mga santo o banal, hindi mga tao naging Diyos. Ngayon, sabi niya, anong sabi niya tungkol kay Rizal? Ano daw? Tanong ko sa iyo, Brother Wendell, saan ka nakakita o nakarinig na ang nag-celebrate ng Rizal's Day nagpunta sa monumento ni Rizal at nagbigkas ng prayer, humihingi ng tawad, humihingi ng panalangin sa monumento? Kung ito ang tanong mo, Mr. Canonigo, di ka ba inosente? Naging pastor ka na? Di mo ba alam na merong mga grupong Rizalian na pumunta din sila at nag-alay ng bulaklak tuwing Rizal's Day at nagdasal kay Rizal dahil kinikilala nila na si Rizal ay Diyos? Di mo ba yun alam? Abo, baka inosente ka. Pero iba yung Rizalian dahil kulto yon. Kinikilalang Diyos si Rizal. Pero batay sa tanong mo... Tanong ko sa iyo, Brother Wendell, saan ka nakakita o nakarinig na ang nag-celebrate ng Rizal's Day nagpunta sa monumento ni Rizal at nagbigkas ng prayer, humihingi ng tawad, humihingi ng panalangin sa monumento? Meron. Yung mga Rizalian. Yun ang sagot sa tanong mo. Tuloy natin. Ni Dr. Jose Rizal. Wala, hindi ba? Wala. Palpak ka naman. Di mo ba alam yung grupong Rizalian? Nagdasal kay Rizal yun. At nag-celebrate sila tuwing Rizal's Day. O sino ngayon ang palpak? Ang konklusyon niya, walang kahit isa sa atin pumunta. Walang kahit isa sa atin na pumunta. Kung sa grupo ninyo, kung sa Katoliko, walang sino mang pumunta para humingi ng tawad kay Rizal na magdasal. Pero kung ang grupong Rizalian, sila tuwing Rizal's Day, nag-alay ng bulaklak, nanalangin kay Rizal. Kaya palpak yung sabi mo na wala. Before ka magsagot sa video ko, siguruhin mo muna na mag-research ka, Mr. Canonigo. I-research mo yung grupo ng Rizalian. Kinikilala nila si Dr. Jose Rizal na Diyos. Reincarnation ni Jesus, yun ay kulto. Pero, yun ang sagot sa palpak mo na wala talaga. Meron. Pero, ang paggamit ko sa analogy ni Dr. Jose Rizal upang ipalitaw sa publiko na yung aral ninyo na lahat na imahen ay Diyos-Diyosan, palpak na. Dahil hindi lahat ng mga estatwa, monumento ay Diyos-Diyosan. Kahit monumento ng mga bayani, lalo na ang mga monumento ng mga santo. Tuloy natin siya. Isang malaking kasinungalingan at yung illustration mo na Rizal's Day compare sa ginagawa ninyong pagsamba, pagbigay ng parangal sa ribulto ay palpak na illustration. Mali. Ang interpretasyon mo na palpak na illustration, Mr. Canonigo. Ang iyong sariling pag-unawa sa Cebuano pa
tungod sa naglagubong pagbati sa pagluad sa pagtulunan nga di maluad, mounay napalpak nimo Mr. Canonigo. Ha? Okay. So, ngayon, ating tuloy itong sabi ni Mr. Canonigo na tuligsa sa pananampalatayang Katoliko na palpak na naman. Napakapalpak, Windel Talibong of Osami City. Palpak na illustration. Sapagkat ang Katoliko kapag haharap sa rebulto ay humihingi ng panalangin, humihingi ng guidance, humihingi ng kahit ano sa mga rebulto at sa mga taong matagal nang namatay. Okay, dito muna. Una, ganito na ba ka inosente si Pastor Canonigo na sa Biblia kung pag-aralan natin, una, ang Diyos ay nagpagawa ng mga larawan o rebulto ng mga banal sa Exodo 25:19-20 at ang templo ng Diyos ay tad-tad na mga imahe ng mga banal sa Ezekiel Kapitulo 41, versikulo 17-22. At ganon na ba ka inosente Mr. Canonigo na may oto sa Biblia? Di mo ba alam na maglagay ng altar at maglagay ng monumento ng Panginoon? Imposible di mo alam yan, Mr. Canonigo. So, kung maglagay ng altar, natural, makaharap ka sa altar pag manalangin. Mayroong monumento. Asan yan mabasa? Sa Isaias Kapitulo 19, versikulo 19, gamitin natin ang The Living Bible, Protestant na salin. In that day, there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt, and there will be a monument to the Lord on its border. Oh, so, may altar, may monumento. Oh, di nyo ba yan alam, Mr. Canonigo? At di lang yan. Alam mo ba na sa Biblia, may lumuhod sa harap ng isang santo, banal, nanalangin. Asan yan mabasa? Nasa Ikalawang Hari, Kapitulo 1, versikulo 13. Eto, basahin natin mga kapatid. Ganon na ba ka inosente si Mr. Canonigo? Eto, ang mabasa. 2 Kings chapter 1 verse 13. And he sent again a captain of the third 50 with his 50. And the third captain of the 50 went up and came and fell on his knees before Elijah and besought him and said unto him, O man of God, I pray thee, let my life and the life of these 50 thy servants be precious in thy sight. See? Imposible dito na unawaan ni Mr. Canonigo. Ulitin natin ha. Anong mabasa natin? Yung captain of 50 lumuluhod sa harap ni Elijah, na si Elijah ay man of God. At anong sabi niya? O man of God, I pray thee, let my life. Oh, ano to? Nakasulat yan sa Biblia. Mali ba ito na sinabi ng kapitan na lumuhod siya sa harap ni Elijah? O tao ng Diyos, ako'y nanalangin sa iyo. Meron pala, Mr. Canonigo. Di mo lang nakita. Kaya research naman pag may time. Tuloy natin. Harap ng rebulto. Yung illustration mo, Windel Talibong, na kayo daw ay katulad ng mga tao na nag-celebrate ng Rizal's Day, ay palpak ang illustration. Mali ang pag-unawa mo, Mr. Canonigo. Pinag-chop-chop mo kasi Paano ba magiging katulad ni Dr. Jose Rizal yung pagdiriwang ng mga santo na si Rizal, hindi yun idiniklara na santo ng simbahan Katoliko. Si Dr. Jose Rizal ay bayani sa ating bansa.
hindi santo, Mr. Canonigo. Kaya mali yung sabi mo na katulad ni Dr. Jose Rizal. Dahil sila si San Pedro, San Pablo at ibang mga santo, sila'y mga tao na naging banal. Ibig sabihin, nasa langit na yung nakasulat sa Hebreo Kapitulo 12, versikulo 23, na pwede nating lapitan. Ang mga tao na ang mga pangalan ay nasa langit na at ang mga espiritu ng mga banal. O, di mo yan alam? Okay, tuloy natin siya. Illustration mo. Sana po maliwanagan ka po, Windel Talibong. Tina-challenge mo ako itong So sana po maliwanagan si Mr. Canonigo, no? Dito. Pero sabi, di talaga marunong ito si Canonigo makinig. Sorry po, Mr. Canonigo, ha? Ito ang sabi niya, sinasalens umano siya. illustration mo, Windel Talibong, na kayo daw ay katulad ng mga tao na nag-celebrate ng Rizal's Day ay palpak ang illustration mo. Sana po maliwanagan ka po, Windel Talibong. Tina-challenge mo ako itong sagot ko. Sabi mo, Ang challenge ko sa iyo, Mr. Canonigo, napanood mo ba talaga yung video ko? At naunawaan mo ba talaga, Mr. Canonigo? Di po ba sabi ko, Mr. Canonigo, pasok ka sa punto por punto. Yun ang challenge ko sa iyo. Merong link pa, Mr. Canonigo, ngayon? Pwede kang papasok sa punto por punto. Ha? Oh. Para mabigyan ka ng pagkakataon upang ihayag yung pinaniniwalaan mong totoo na hindi naman tama. So, yun ang challenge ko. Pasok ka sa punto por punto. Oh. At bigyan ka naming pagkakataon. Pagkatapos ka magpahayag, tatanungin ka namin. Hintayin kita, ha, bago ako papasok sa punto por punto. Tuloy natin siya. tin ko yung anong banat mo. Sinasabi mo, Banat daw natin. Mali naman, ikaw ang unang bumanat. Sinabi mo kay Father Darwin na daya sa demonyo. Wala kang sagot no dahil palpak yung interpretasyon mo. Sabi mo, walang mabasa sa Biblia, Santo Niño. Alang naman, palpak yung interpretasyon mo. Imagine, Mr. Canonigo, yung Spanish na Santo Niño, sa Tagalog, banal na bata, sa English, Holy Child, sa Spanish, Asique al Santo Niño, Cueva Inacer, lo llamaran Hijo de Dios. Pagkatapos, ang salitang Espanyol, hinahanap mo sa Biblia na Cebuano. Kahit pa sa Tagalog, di mo yan makita. Pero dapat sisiguruhin mo muna yung banat mo bago ka magsabi, walang mabasa sa Biblia na Santo Niño. O sino ngayon ang napalpak? Tuloy natin. pa, Windel Talibong, yung Catholic Church ay hindi nakarehistro sa Halimbawa, punta na siya sa Catholic Church na hindi nakarehistro. Bago yan mga kapatid, no? Sasagutin natin si Mr. Canonigo dahil nauna na niyang sinabi, aboy, yung mga santo na yung Katoliko, matagal na yung patay. Yun ang sabi niya. Matagal nang patay umano ang mga santo ng simbahang Katoliko. Una, Mr. Canonigo, totoo man na matagal nang patay ang mga santo, pero may nanatiling buhay nila. Patay ang katawan, buhay ang kaluluwa. Naalala nyo ba ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo Kapitulo 22, versikulo 32? Anong sabi niya, Mr. Canonigo? I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. So He is the God of the living, not the dead. O di po ba, Mr. Canonigo? Sila si Jacob, si Abraham, Isaac, matagal ng patay. Pero, ang sabi, siya ay Diyos sa mga buhay at di sa mga patay. Bakit? Dahil may bahagi sa tao na hindi mamamatay, Mr. Canonigo, at iyon ang kaluluwa. Mateo Kapitulo 10, versikulo 28. Ito ang ating mabasa. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Datapuat, hindi
na nga kakapatay sa kaluluwa. O may bahagi sa tao na hindi mamamatay at iyon ang kaluluwa. Ngayon, kung buhay ang kaluluwa, narinig ba tayo nila? At pwede ba tayong ipagdasal ng mga banal na nasa langit para sa ating mga taong makasalanan, lalo na dito sa lupa? Okay? Basahin natin mga kapatid ang Mr. Canonigo, ang Pahayag, Kapitulo 6, versikulo 9, 11. At nang nabuksan niya ang ikalimang tatak, at nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumasa kanila. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, O Panginoon, banal o totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa? Di ba pinatay yun, pero ano yung nagsalita? Alang namang katawan na patay. So, ano ang nandyan sa harap ng Diyos? Abay, hindi yun ang katawang panlupa. Kaluluwa. Ang kaluluwa nasa harapan ng Diyos. Ano ang sabi ng kaluluwa? Para kanino, mga kapatid? Yung sinabi nila sa harap ng Diyos. Sa mga nananahan dito sa lupa. Sa mga taong buhay pa dito sa lupa. Anong ori ng tao yung pinanalangin nila sa harap ng Diyos? Mga pumapatay sa kanila. Ibig sabihin, mga makasalanan. May question. Kaya ba tayong ipanalangin ng mga banal na nasa langit, mga kapatid? Lalo na ang mga nananahan dito sa lupa. Napakalinaw. Very biblical yan. At di lang yan, mga kapatid. Kung tingnan natin sa Tobit Kapitulo 12, versikulo 12, ito ang mabasa natin. Ngayon ko sinasabi sa inyo na noong nanalangin ka, Tobit, at ang manugang mong si Sara sa Panginoon, ako ang nagharap sa panalangin ninyo sa Diyos. Gayon din ang ginawa ko tuwing may inilibing ka. So may banal na nagdala sa panalangin ni Tobit. Abay, alam na natin kung ano ang lusot ni Mr. Canonigo. Wala yan sa King James Version. Dagdag lang yan sa English Bible. Mali na naman. Dahil ang unang King James Version 1611 may apocryphal books. Kaya nga sa Protestant na aklat na ang pamagat ay How We Got Our Bible by Ralph Early, sa pahina 32, ito ang ating mabasa. In fact, one of the men who produced the King James Version became Archbishop of Canterbury and issued a decree that anyone who published the King James Version without apocrypha should be in prison for a year. Yun pala ang batas noon. Pero ang tanong, kailan tinanggal ng mga protestante ang King James Version? Dahil sa 1611 hanggang ngayon, ang King James Version 1611 meron pang apocryphal, meron Tobit, Una Makabyo, Dos Makabyo. Kailan tinanggal sa King James Version? Ikalawang King James Version. Ito ang mabasa natin sa aklat na How We Got Our Bible by Ralph Early, page 33. The British Foreign Bible Society, which voted in 1827 not to use
any of its funds and publishing the Apocrypha. From that time, most copies of the King James Version omitted these books. Kailan daw? 1827 na sa British Foreign Bible Society. Kaya, dahil yung ikalawang King James Version, wala ng apocryphal books, abay, hindi sila naniniwala na may mga kaluluwa na buhay kahit patay na ang katawan at inilibing na. Bakit? Kulang ang kanilang libro sa Biblia. Kaya pati aral nila, kulang at maling-mali na. Di lang yan. Bakit kinulangan nila? Bakit di nila matanggap? Kung tingnan natin sa Sira, Kapitulo 48, versikulo 13, 14, walang gawaing hindi niya makayang gawin. At nang mamatay, pati bangkay niya'y nagpakita ng himala. Nang nabubuhay, gumawa siya ng maraming himala. Kahit nang mamamatay, kapangyarihan niya'y kahanga-hanga. Ano daw? Napakaliwanag. Kaya nga, yung mga protestante na sinundan din nila ni Mr. Canonigo, abay, tinanggal nila yan. Dahil palpak ang kanilang doktrina pag mabasa ito kasama sa King James Version 1611. Kaya, ang kanilang pinagbatayan, King James Version 1827. Pero di ito nawala sa 1611. Hindi lang. Ito pa, mabasa natin mga kapatid. Ikalawang Makabyo, Kapitulo 12, 43-45. Dahil buo ang kaniyang paniniwala na ang lahat na namatay na nanatiling makadiyos ay tatanggap ng dakilang gantimpala, ginawa niya ang paghandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Ito ang dahilan kung bakit ang mga protestante, lalo na sa 1827 mga kapatid, di nila matanggap. Di nila matanggap ang naturang mga aklat, tinanggal nila. Pero ito po ay konektado sa Jewish tradition pala. Ang ating intercession sa mga santo, ang ating pag-alala sa mga yumao, abay, nasa tinatawag yan na Deuterocanonical books. Deuterocanonical books na sa protestante ay tinatawag nilang apocryphal books. At alam nyo ba na ang Deuterocanonical books ay kasama yon sa Dead Sea Scroll? Sa mga hindi nakakaalam mga kapatid, sa Dead Sea Scroll. Ito ang mga scrollyo ng mga manuscript sa Biblia na na-discover sa isang kuweba na napag mga matagal na ng panahon, 408 before Christian era hanggang 318 before Common Era. So, hindi pa dumating ang ating Panginoong Jesucristo mga kapatid sa mundong ito, may tradisyon na nakasulat. At yun ay tinatawag na Deuterocanonical books. It was written in Greek. Kaya di matanggap sa mga Hodyo at pati na sa ibang mga protestante mga kapatid ang naturang mga aklat. Kaya di tayo magtaka, kulang ang kanilang Biblia, kulang ang kanilang turo, kaya mali-mali ang resulta. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.